ngayon, walang press briefings of the press secretary. Hindi gaya dati na weekly may 2-3 beses na mag-briefing. Pagka hindi sapat yung impormasyon, andun yung cabinet secretary that is involved. May Malacanang press corps eh. So they in turn, ang obligasyon nila is to report to the people, etong activities ng Malacanang, the president has done this in this week. So, importante yan, you're always in touch with the people. Leadership uli yan. Kung may problema man, sasabihin mo din kaagad sa taong bayan. That way, hindi sila nabibigla pagka may mga issues na bumubungad pa lang. Para sa akin, hindi kailangan ng presidente. Pero there are times na pagka rumaragsa na yung mga issues, whether they're private issues about himself or his family or about policies in government, mahalaga yung nakikita at naririnig ang Pangulo. Attorney, Yes, gaano ba kahalaga yung tagapagsalita? Kasi halimbawa, sa nakalipas na mga administrasyon, meron tagapagsalita, meron pa nga, 2, di ba? Iba yung sa communication sa PCOO dati, meron pang presidential spokesperson, pero kapwa sila, pwede silang magsalita. Ngayon kasi, ang nangyari, si PBBM mismo yung nagsasalita, and mismo yung mga cabinet secretary na minsan, ano lang din, seasonal lang din na kung magpapa-press briefing, hindi talaga natin na naririnig. Gaano kahalaga yun, attorney? Well, it depends, no? Kapag ang Pangulo or yung third person needing a spokesperson ay magaling mag-communicate on his or her own, hindi mo talaga kakailanganin ng spokes. You are your own best spokes. In the case of, let's say, former President Duterte, magaling siya magsalita eh. Kahit siya lang mag-isa, hindi mo na kailangan ng PCOO. With due respect ko Sec Martin, love natin yan. Pero kayang-kaya ni PRD by himself. Except that, marami kang hawak eh. Ang laki-laki ng gobyerno, and interconnected yon at may dynamic pa with the Office of the President. So doon papasok yung spokes. Pagka doon sa mga matters na hindi na kailangan ng presidente ang magsalita, importante yung spokes. Ngayon, in this administration, may press secretary, walang spokes. The president wants to be his own spokesperson. The problem na lang is consistency. Kaya nga naging issue yung pag-flip-flop kasi he wants to speak for himself on his own policies. So kapag kunwari may press briefing kasi, whether it is OPS or before or the PCO now, pag nag-press briefing yung press secretary, naaral na yon, na-reconcile na yung mga policies, na pati yung department that is involved, then may isasama mo in your briefing, you can answer the questions, mas fully informed yung mga tao. Because yun ang trabaho mo. Gagawin mo is, aralin mo lahat, you sit the information officers down, you're able to brief the media fully kasi yung press secretary understands already, kaya na niyang magsalita. Pero ang tagapagsalita siya for government, hindi for the president. Kasi the president can speak for himself on his own private, on his own policies. So in this case, at first it was working. Kaya lang ngayon, walang press briefings of the press secretary. Hindi gaya dati na weekly may 2-3 beses na mag-briefing. Pagka hindi sapat yung impormasyon, andun yung cabinet secretary that is involved. So kapag kung ano yung relevant na issue, fully informed ang mga tao tungkol dun sa mga issues na ganon. At nasasagot kagad. Halimbawa, dati, nung nagka-earthquake, naalala nyo, within 2 hours, may briefing na of the media para mapalagay yung mga tao, alam na yung scope ng nasalanta. After that, by noontime, 8 o'clock nangyari yung, 8 or 9 o'clock nangyari yung earthquake, by noontime, presidente na mismo ang nag-briefing. Siya na yung nag-explain kung ano yung gagawin, ano yung mga plano, and the fact that the DSWD secretary was already on site. Tapos yung DOE nandyan, disaster response was all there. So makikita nyo na mahalaga yung communications, pero the assurance, people will look to the leader talaga to be able to speak. So there will be times na kailangan siya magsalita. For the rest, you need a spokes. And mas maigi ba, ma'am, kung talagang siya yung gustong magsalita, magkaroon talaga ng public briefing, siguro kahit once a week para mas lubos na maipaliwanag? Or
sapat na yung mga vlog. Kasi ang tendency din kasi sa vlog, halimbawa, yung ibang, yung media, marami pang mga gustong itanong yung mga specific Of talaga, course, di ba? Pero sa vlog kasi, hindi ka na makakapagtanong, hindi ka nga mapapansin siguro sa comment section doon. So, kumbaga, mas maganda ba na magkaroon talaga ng regular para at least ma-explain kung ano yung, paano, halimbawa, may plano, paano i-implement, ano yung mga, ano. Well, definitely kailangan ng regular. If only for the fact na, syempre, may Malacanang press corps eh. So, they in turn, ang obligasyon nila is to report to the people, itong activities ng Malacanang, the President has done this in this week. So, importante yan, you're always in touch with the people. Leadership uli yan. That's, kasi you care. You care about your people to inform them, this is what we have been doing, ito ang mga accomplishments namin during the week. Kung may problema man, sasabihin mo din kaagad sa taong bayan. That way, hindi sila nabibigla pagka may mga issues na bumubungad pa lang. Para sa akin, hindi kailangan ng presidente. Pero there are times na pagka rumaragsa na yung mga issues, whether they're private issues about himself or his family, or about policies in government, mahalaga yung nakikita at naririnig ang Pangulo. And ang isa pa dyan is yung mahirap ba, tingin mo, na makahanap ng spokesperson, kaya siguro si PBBM na lang ang mismong gusto magsalita. Wala bang kaya na i-assess siya o ganito, ganyan, mas... It's been his choice ever since na wala siyang spokes. Kahit nung kandidato siya, although si Attorney Vic ay nagsasalita, usually it would be to explain ganito yung sitwasyon, ganito yung... Pero he wouldn't speak for the president. Kasi then candidate Marcos, kaya niya na siya yung mag-explain. And during the candidacy, magaling siya talaga mag-explain. But now, ang dami kasi, ang dami mong minamanage bilang Pangulo, and hindi lahat yon fully informed ka of the details. So, trabaho ng spokes or ng press secretary to speak on those other matters. Speaking of spokesperson, halimbawa dito sa ating foreign policy ng architect lang talaga yung ating Pangulo, di ba? Eh, ang napapansin natin, minsan nagsasalita hindi yung taga-direkta sa DFA. Minsan nauna pa yung mga sa PCG, meron pang sa minsan sa Department of National Defense. Medyo late na minsan si PBBM. Gaano ba kahalaga na magkaroon para pantay sila kasi iba rin kasi yung yung foreign relations na kailangan din, 'di ba? May tinatawag silang diplomasya. Kumbaga, di ba? Hindi ka pwede bara-bara lang pag nagsalita. Kailangan marunong ka rin sa pagdating sa diplomasya na usapan. So, ganito yun. Pagka nasa gobyerno ka at nagsalita ka at hindi yan sinalungat, it's considered na tama yung sinabi mo or ito ay panig talaga ng gobyerno. Kailangan mong salagin yan, di ba? Kailangan mong i-deny yan kung hindi yun ang iyong opinion. So, kung maraming nagsasalita at lahat ito ay hindi kino-clarify o hindi sinasalungat, then it becomes the stand of the government. And so, kung hindi madiplomasya yung speech na yon o yung sinabi na yon, then considered yan na policy natin. Di ba, sa international law, alam natin to, sa international law, kahit nga yung mga sinusulat lang ng mga komentarista, pag yan hindi sinalungat ng gobyerno, maaaring ipresenta yan bilang ebidensya dun sa stand ng bansa na yon. Komentarista lang yan. Ano pa kaya kung isang miyembro ng gobyerno, kawani ng gobyerno, head ng isang ahensya, lahat yan ay dahil sila ay bahagi ng gobyerno, considered stand yan ng gobyerno, lalong-lalo na hindi kinaklarify sa taas. And so, maaari tayong nalalapit to diplomatic issues, kumbaga, which we cannot afford. Pagpalagay natin yung halimbawa yung sa pagkapanalo ng sa bagong leader ng Taiwan, di ba? So nagkaroon ng posting. Actually, yung postingan nila, hindi siya same na posting. Kung anong posting sa X or Twitter, yun din sa Facebook or sa IG. Yun yung napapansin ko. Minsan sa IG mo lang nababasa, minsan sa Meta or Facebook, minsan nasa ano rin.
Doon medyo sensitibo ang China pagdating doon sa salitang president, 'di ba? Nung una, ang akala siguro hindi si PBBM ang nagbanggit niyan kasi nga siguro hindi niya handle so sa PCO yan o kung sino yung social media team baka nagkamali. Yun nga yung unang mga komento dahil pero napansin ko yung sinabi mo na hindi naman kinorek. All the way, di ba? Na, oy, mali nagkamali. Pinanindigan pa, Diretso. actually. So, nakita natin na even the DFA, nung nagsalita sila, parang pinanindigan, ginawa na lang ng excuse. So, ang tingin ko dyan talaga is, may nagkamali. Pero dahil napakalaki, at magmumukha ngang, they had to damage control. Yung damage control nila was simply to uphold. So, pinanindigan. Tapos may konting explanation. Pero nobody really was clarified. Bakit kaya nilang panindigan yun, pero may iba na hindi nila kayang panindigan? Sila yung makakasagot. Yun kasi, di ba, mapapansin natin, may pinanindigan, may hindi pinanindigan. Pero ito, ma'am, how about yung mga nasa sa mga cabinet, no? Ni PBBM? Kasi ang nakita rin natin, yung mga accomplishments nila na naibabahagi din. Pero alam mo may hindi natin maiiwasan na meron talagang comparison. Of course. 'Di ba? May comparison talaga lalo na kung naging talagang sub-sub sa trabaho, hindi mo maiiwasan talaga yung comparison. Pero ano ang sa tingin mo ang pagdating sa communication para medyo makatulong din sa administration. Kasi minsan, ang nagsasalita, ang Pangulo, minsan lang ang Secretary, pag nagkakaroon ng briefing or kahit parang iba pa rin yung yung pagtanggap ng tao. So ano yung tanong? Yung sa communication po, ma'am, lalo na doon sa mga Nung nandun kami, actually maganda kasi of course, there's the ES, no? Ang instruction sa amin is that, and it was the President actually na nag-articulate sa amin sa cabinet meeting, well, government speaks with one voice. Yun yung polisiya. So, before any of you make any statements, you go by Trixie. Okay. So, lahat ng info officers at the time, bago maglabas ng press release, dumadaan sa amin, tinitignan namin kung congruent dun sa current policy. So, sa amin, lahat ng speeches ng presidente, lahat ng policies and so on, executive orders and so on, meron kaming kopya nun. Tapos binabasa namin yung mga press releases kung ito ay tama, alinsunod dun sa mga existing policies ng presidente. Tapos, syempre, dahil kami may hawak ng mga government media assets, mauuna ng 30 minutes yung government media na makakakuha ng government press releases before it is sent out to everybody else. So parang maganda yung takbo kasi magtatanong ngayon yung mga undersecretary sa amin na, ma'am, magaganito, we have a press con on this and this day. Doon sa ibang press cons, ako pa mismo ang pupunta. Para congruent lang. Pag tinanong nila, ano ba ang stand ng Pangulo dito, ma-articulate namin right away. So, not only was it that government spoke with one voice, madalas, parating may impormasyon, hindi ka mag-iintay na sasabihin ng mga tao na, mabibigla sila over something. Pagka meron ding ilalabas ng presidente, tapos sa tingin niya, mahalaga ito, even before that, nag-aaral na ang lahat, na lahat ng angkop na batas, pati yung kasaysayan ng polisiya na yon, inaaral na bago pa ilabas yon. Para pag nagtanong ang mga tao, nasasagot ka agad.